We are talking about rain. No? Salamat sa Ginoo sa ulan. Labi na gyud nga we are experiencing El Nino dinhi sa Pilipinas karon. Ang uban nga probensya murag nangliki ng ilang mga yuta, mga umahan because of the El Nino. And of course, that is the cry of the Filipinos, especially the farmers. Especially today, dito sa Davao area, doon na may problema because nasunog ang atong pinakataas nga bukid, ang Mount Apu. So, nag-ampo gyud unta og ulan, no? So, well, ato makita igsuon nga doon nagay need sa physical para sa ulan, I believe, na apoy need sa spiritual nga aspito ang atong nasod, ang inyong simbahan perhaps, or ang inyong personal nga kinabuhi ug ulan. Kaya nga naman, tingali na anapoy drought, El Nino. Maybe some of our churches here, dugay na ka nag-G12, El Nino. Way no dugang, way na luwas, dugay na ka nag-G12. And minsan na-discourage ka. Nung ano man ni Lord, nga nung wa maginahitabo sa akong kinabuhi. Na amay uwan, taligsik ra. But today, brothers and sisters, I want you to see the big picture. While Bishop Oriel was talking about G12, and we need to understand, nga gusto nako nga idala kaninyo karon igsuon, I want you to see, even though naatay vision, mo maginat win souls and make disciples, di ba? When you have a vision. But I want you to see the big picture. Because akong nakita, there are so many pastors nga nag-G12 pero wala makakita sa big pictures. Naa sila nakitaan, they have a vision. When we talk about vision, kana ang pagtanaw, pagkita. But the problem is, there are so many pastors, there are so many even cell leaders who does not see the big picture. Kaya kung di ka makita sa kabuuhan ni ini nga picture mga kaigsuunan, you will become selfish or kapuyan ka sa pagbuhat sa buluhaton niini. You know, akong giistorya man ni kaniadto, pero istorya lang gihapon ako ni karon. Maybe some of you wala pa ni makabati ning istorya ha. Istorya ra man ni pero naay tinuod. Dunay usa ka iro. Kita siya rabbit. Natural, excited kayo siya. Iyang gigukod ang rabbit. Samtang iyang gigukod ang rabbit in town, perting dagan. Kusog kayo ang dagan sa rabbit, sa iro, kaya nga naman, ang iyang nakitaan, paniud to na ni. Pero ang rabbit po, perti pong dagana, kaya ang iyang unahuna, badakpan gani ko ana, patay gyud ko. Samtang nagukod ang iro igsuon, sige siyag paghot, sige siyag usig. Og nahibaw naman mo sa iro, kung naagani mag-usig, naay mo paghot, mo apil po na dayon silang paghot, nakarealize mo na, kana magabi na usa ka iro musinggit o muusig, ang tananas tibuok baryo muusig. So ang tanang mga iro ni adto nga vicinity nga nakabati ni atong aw-aw, silang tanan ming aw-aw. Ug nakit-an man nga naay nanagan nga iro, hingdagan pud sila. Perting dagan mag-igsunan nanagan sila hangtod nga perti abot nagpila ka buok iro ang tanang mga iro ni adto nga kalsada. Perting gukod. Until such time, ang ubang iro mingundang na sa pagdagan kay gihalhal na sila. Gihangos. Ingon tong usa ka iro undang na tagdagan. Kapuyag dagan ani oy. Ingon po detong usa bitaw. Lain pa ato nganong nanagan nun ta. Nanagan man to sila. Bitaw no. Ganun nanagan man di ita. Kaya nanagan man na uban, so nanagan po ta. Pero niba mo makigsuunan, ang milahutay sa pagdagan, kadtong nakakita sa rabbit. Sila ming dagan, pero wala makakita sa rabbit. Wala nila makitaan ang pananaon. Amen? So I would like to talk to you today about the vision of the rain. Ang pananaon sa ulan, because we're talking about rain. And of course, it was explained by Pastor Rafi about the rain, no?
ang mga spiritual significance sa maong ulan. Mao magini kanunay ang atong teksto nga ginagamit diha sa 1 Kings chapter 18, verses 41, no, and 43. Sabi dito, ngadto sa 44, and Elijah said to Ahab, "Go and eat and drink, for there is a sound of a heavy rain." There is a sound of abundant rain. And in verse 43, nag-ingon din, he go and look toward the sea. He told his servant, and he went up and looked, and there was nothing there. And he said 7 times, Elijah said, "Go back." Now, if you will notice, mga kaigsuunan, iyang gisugo, go and see. Go and look. Now, it's very hard nga gisugo ka, tanawa. Lakaw og tanawa. Pero ang problema, ming lakaw siya og iyang gitanaw, but the problem was, wa siya'y nakitan. Wa siya'y nakita ba? He was commanded 7 times and he saw nothing. Di ba mo makiksuunan, makakita ba mo wala? Makita ba ang wala? Piyong nga daw inyong matabi. Piyong na sa mong mata. Sige, piyong. Tanan, piyong. Unsa inyo kitaan? O, makitaan day ang wala. Kita malagi mo wala. But you see, the vision here was the sound of abundance of rain. Sound of a heavy rain. Why? Because there was a need. It has been 3 years nga walay ulan-ulan. So they were desiring for a rain, not just a drop of rain, but a heavy sound of rain. And you know what? Ang real nga visionary igsuon, bisag wa pa siya makakita, nakabati na siyang daan nga dunay dinahunog sa ulan. That is why, if you're a pastor, I want to talk to the pastors or mga cell leaders here. It is very important nga kining atong vision igsuon, bisag wa pa ta makakita, nakabati ka na daan sa dinahunog sa ulan. Mga pastor, bisag wa pa kay makitaan nga tubo, significant growth sa imong simbahan, you have to hear the abundant sound of rain. So mao ni siya. The picture here is that a heavy rain. Now gusto nako nga ato masabtan mga kaigsuunan, nga kining tawhana, he went the 3rd or the 7th time, and in verse 44 it says here, and the 7th time the servant reported, a cloud of a small hands is rising from the sea. A cloud of a small hand. Mato pa ni Pastor, gamay ko no, nga kamot. A cloud of a small hand. Hallelujah, rising. Amen? Nakita niya mga kaigsuunan, nga naay gamay nga panganod, pero parehas kadak-a sa kamot. Parehas kadak-a sa kamot. But remember, ang vision was a heavy rain. Dili gamay nga kamot. Now, I would like to show you here the picture about the real transformation tungod kay mao man ni atong gidamgo. Ang vision manggod sa G12 is not just, may na mo ha, is not just to grow our church. Even though, kung ato yung tinud-on pag-implement ni, our churches will grow. We had been in the vision for quite some times. And ako, dugay na ko nag-G12 or dugay na ko na mastor. I had been in a ministry for, I started being a pastor when I was 18 years old. Bata pa kayo ko. Ang mga 18 years old diha, ing na hallelujah. Gamit ko sa Ginoo. So dugay na ko nangalagad sa Ginoo. Pero,
Kanang tinud-an na yung mga giniatong pagpangalaga sa Ginoo. Pero wala gyud ko makakita og real significant growth sa akong simbahan. Na ako'y simbahan, moabot og 100, 200, 150, maura gina siya. That's why I came to believe for maybe 20 years, nga nangalagad ko, nga ing anak ra gyud ko kadakan. Tingali, maura na akong hiyas, pang 200 ra ko. Moabot man tingali og 400 nga to sa 500 ang manimbak kong church anniversary o Christmas party. Kay naamay anak, no? Pero mubalik na po dito igsuon. But when we started to implement the G12 vision, at first, kita na ko, mura ko kuan ba, katong servant nga gisugo ni Elijah, balik-balik ko, pero wag gyud ko'y nakita, pirmiro. The first 4 to 5 years, murag wag gyud nakita. Pero salamat sa Ginoo, nga nagsugod na, nga doon na nay kamot nga nakita na ko. Amen? Because ang amo karong panimbahon mo average naman may og 1,500 to 2,000 kada Domingo, kada semana mga kaigsuunan. Gikan sa 200, when we implemented the G12. Pero hinumdumi igsuon, gamay pa lang na nga kamot. Naamang ko'y ubang mga tao, nga gamay palag kamot, nga ilang nakitaan sa ilang simbahan, muundang na diha, unya muhambog na dayon. Now, I want you to understand nga gusto sa Ginoo nga patubuon ta. Pero mubalik ko sa akong punto igsuon. It's not just about growing your church when you implement G12, even though it will result into church growth. But let us remember that this is national transformation. Everybody say national transformation. You've got to see the big picture. Tungod kay kung nang imong makitaan, kana lang gamay nga kamot, nalipay na ka nga naanay gamay nga kamot sa imong growth, unya muhambog ka na, di ka na muuban, no? Mayong ka nga, na ako'y libo nga mga membro, di na ko mag-apil-apil diha, kaya naman ako ni. You are wrong. Because that's not the vision. We have to understand, nga bisan pag ikaw ang kinadak ang simbahan dili sa butuan, you still need the body of Christ. You still need, brothers and sisters, kanang mga simbahan nga gagmay, kanang tag-20 ra kabuk mga membro, they are still part of the body of Christ. Amen? That's why we G12, we don't claim nga we are the only real church here. We have the strategy, but we have to understand, masabta na to, that it's about national transformation. One more time, national transformation. Dapat mauna ang atong nabatian. A sound of abundance of rain. Why? Dugay ng panahon nga gi-El Nino ang nasod sa Pilipinas, spiritually speaking. Ugana kaayo. And this nation needs the revival, the outpouring of the Holy Spirit of God. Ug akong nakita mga kaigsuunan nga hinay-hinay masabtan nato kini. Amen ba? Napabay tao diha? Inaay mong katupad, bisag paarago ko kung makatug ko. Now, I know, nga dunay umaabot nga uwan, kung ikaw nakabati na, sa sound of abundance of rain. Naay istorya, mahitungod ko no kini sa pagbuhat sa St. Peter's Basilica. Kanang dako kayo nga katedral diha sa Roma. Daghang mga tao nag-volunteer, no? Sa pagtrabaho ni ini. Mga ordinaryo nga mga tao nagboluntaryo sila, ambag-ambag sila, bidakasi, no? Aron nga trabahoon kini nga katedral. There was an observer ug nagbisita siya igsuon ug iyang nakita nga dunay nagkalain-laing mga tao nga nagtrabaho dito. And he noticed, dunay duha ka buok nga nagtrabaho, ang usa mugot kaayo, ug ang usa nagsigig smile. So, iyang pangutana tong mugot kaayo. Ingon siya, what are you doing? Ingon siya, I am piling a bricks. Ha? Usay mong gihimo? Ay, nagplastar kog mga baldosa or mga hollow blocks.
Pero guol kayo siya because he was just piling a bricks. Pero katong usa, nga sigig smile, ipangutana po niya, of course nakita niya he was piling a bricks. Ingon siya, what are you doing? Ingon siya, I am building a cathedral. What's the difference? This person, the second person, saw the big picture. Nakita niya nga dili lang kay naghanay siya, nagplaster siya og mga hollow blocks or mga baldusa, pero nasayra niya nga kada baldusa nga iyang giplaster igsuon, it is part of a cathedral, huge cathedral. Pero ang usa wa makakita, ang iya puulaan ni, pila ka libo pa ning akong i-file, pila pa ni ka libo. Did you see that? Maybe some of you, 12, mga primary 12, kung wa ka makakita sa big picture, what are you doing? You know, of course, we are winning souls and making disciples. Ay, kumplito lang ko sa akong 12. Akong kumplito akong 12. Dugaya pa ni, 5 na katuig. 5 ragya po ni akong 12. Unya, 5, sunod tuig, 4 na lang. Na backslide, na dugagag unom. Tuan na pod, nawa na pod. Nya, kapoy kayo. Ay, gikumplito na ako ni akong 144. Kung mauna ang imong tinanawan igsuon, maybe you do not see the big picture. You are not just completing your 12. You are not just completing your 144. Amen? Every person nga imong gi-evangelize, every disciple nga imong gidugang sa imong network, it is not just part of a bricks. It is part of a national transformation. Nga kada madugang nimo, imong masabtan nga bisag usara ni, bisag duhara ni, hallelujah, makakontribute ni nga mabag-o ang nasod sa Pilipinas. I am building a national transformation. Nakuha niyo akong buti pasabot? That is why when you see the big picture, makita nimo igsuon, you will be happy. And of course, if you are a pastor nga nag-implement ka sa G12, when you see the big picture, kung naay mga activities nato, regardless of asa ka nga network, regardless kung unsay imong religion or denomination, you know what is so unique about G12, mga kaigsunan? How is it that different denominations, mga Pentecostal, mga dili Pentecostal, Silent Night, na apoy Joy to the World, na apoy Whispering Hope, nagkahiusa ni ini nga kausa. What was the unifying factor? Because all of these pastors saw the vision of the G12, which is national transformation. Go and make disciples of all the nations. Amen? That is the unifying factor. Mauna nga kami sa National 12. Lain-lain big mga grupo. Unsa may, why is it nga ako, I have to go and mentor my network, si Pastor Rapi, si Pastor, Nunon, si Bishop Uriel, layo raman kaysa, unsa may, labad sa akong kung di mo manubo. Magpasiguro ko, mutubo ang akong simbahan. Nganong maniguro makugtabang ninyo? Why? Because we saw the big picture. We understand nga dili lang si Pastor Hurley ang gamiton ni Lord nga mausab kini nga nasod. Pero kung kitang tanan, ngaming dagan sama sa atong iro, igsuon kung katong tanang iro nakakita lang sa rabbit, dakpan gitong rabita. Amen. Mao na nga kinahanglan makit-an nimo. Ingna imong katubad bi, nakit-an na ba nimo? Pero kung wa pa kay makit-an, nang hinaot ako nga naa na kay nabatian. You know, si Elijah, why was he so consistent and he insist gyud nga mobalik gyud bisag wa pay nakit-an? Because he already heard the sound. Kay kung si Elijah wa pa makabati sa sound of a heavy rain, tingali ikaduhang bisis pa lang pagbalik igsuon, unsa man naa na ba, balik dito, pag wala balik na pod, pagbalik asa man wala gyud. Wa lagi sir. Mao kapuya po na, di man tinuod to, di man tinuod ning na ay ulan nga umabot. Pero sigurado siya, he knew
that there is a rain coming. Si Bishop Oriel, nga nung passionate kay na siya because he knew that the Philippines is gonna be transformed, brothers and sisters. That is why, tanang mga pastors, even though some of the pastors naapa sa stage of nothing, why nakitaan, of course, tinuod yun nga di yun makitaan ang wala. Kay kamo mismo ng ingon nga, wa yun mo'y nakitaan. So why? Wala makit Pero gusto nako nga masayran ninyo, nabatian na unta ninyo the sound of a heavy rain. Amen? Hallelujah. Mao ni igsuon. Tungod kay kung nasabtan nimo, nakita nimo ang big picture, dili ka lang mag-concern sa imong kaugalingon. No? If you see the big picture, it is not just about yourself. It is not just about the church. It's not just about kung kinsay hawd. You know, mayong katingali nga, ay ako sa primary ni Pastor Nunon. Ako naara ko sa 1728 or 144. And sometimes we thought nga ang posisyon nato kung asa ta nga level importante na siya. It doesn't really matter. Kung naa ka sa 12 ni Pastor Nunon or 12 ni Pastor Rafi, or you are into the 144, ug mayong ka nga, dapat ako diha, kay mas dako pa man gani ikog simbahan, kay anak niya nga nung na 12 man na siya. Dapat ako ang 12. Dapat na siya sa 1728, kay gamera kay nagsimbahan. It's not about the level, igsuon, kung asa ka nga posisyon. It's about seeing the vision of the G12. It's about seeing the big picture. Tanaw nato ang dako nga picture kung unsa gyud ang atong tuyo. And at the end of the day, makasabuta nga it's not about our church. G12 is not even about G12 in itself. It's just a strategy, it's a vision that was given by God. But the end of the day is that nga ang atong nasod ma-disciple pinaagi sa ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo o kita gamiton sa Ginoo. Amen. And I believe dili lang kay sa Pilipinas igsoon. God is going to use the Philippines even to evangelize and to reach out to the next generation and the next mga tao, mga lugar din sa Southeast Asia. Amen ba? Gamiton sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So dinhi ato makita igsuon nga si Elijah, he was so certain and he was so sure because even before he saw it, he already heard it. This is very important nga atong masabtan nga nakabati ka na nga dunay dinahunog sa ulan. Mao na nga di gyud ka madiskurahe. If you are a cell group leader, if you want to see the big picture that you are not just piling up bricks, you are not just completing your 12, but you are doing it para sa national transformation. Because the only hope of this nation is national transformation through the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Well, we thank God. Of course, part ni ana sa mga practical nga paagi, nagsuporta tag atong mga politiko nga atong giunahuna nga makatabang usab niini nga national transformation. But brothers and sisters, gusto na ako nga atong masabtan nga it is always about the gospel. It's not even about Duterte. You know, bisan pag si Duterte naa diha, we thank God sa iyang saad 3 to 6 months. Thank God for that. God help him. And of course, we are from Davao and he proved it. However, brothers and sisters, bisag di ka mudagan pagka-mayor. Thank God sa atong mga kaigsuuna din mga pastor nga nanagan sa political arena because we believe nga kini nga mga mountains, no? Part of the mountains, the government dapat mamutang kitag mga Kristohanon nga mga officials. Amen? Palakpakan nato sila mga kaigsuunan. However, dili man tingali kitang tanan makadagan pagka-konsehal, pagka-kongresista, pagka-presidente. But in your way, sa imong paagi, makakontribute ka igsuon to win souls and make disciples. And even for these politicians nga naat diri igsuon, you can still be there and win souls and make disciples. Kung gibutang ka man sa Ginoo diha sa political arena, that is your world. When the Lord says, go and make disciples into all the world, go ye into all the world. What is your world?
You don't have to go to China. You don't have to go to India. Of course, if you are called to be a missionary, adto dito. But each one of us could go to our world. If you are a student, your campus is your world. Amen? Kung negosyante ka kanang imong tindahan, that is your world. O ang tanang mga tao diha, mao nang inyong mission field. And if you are a politician, kanang politics igsuon, political arena, the government is your world. O gibutang ka sa Ginoo diha aron mahimo kang suga ug kahayag ug asin ni anang lugar. Amen. And we thank God. We believe, brothers and sisters, we are believing that one of these days, hallelujah, mahimo ng majority ng mga God-fearing people bitaw nga naa sa konsiho, naa sa kongreso, aron nga kung dunay mupasaog balaod nga ato nang aprobahan ang mga bayot nga magminyo, pildi kanunay. Kaya nga naman, mga tarong man nga mga tao. Amen! That is it. You know, naibaw mo sa netabo sa Amerika, akong nabasahan igsuon, hundreds of years ago, ang mga pastors, ang mga churches ang nagbuot kung kinsay mudagan diha. In fact, there was a time nga sa dili pa, isa ka ng mga debate, manglingkod mga pastor diha eh. Hala, sulti, sa imong diskurso, o sa imong propaganda diri, o ang imong plataforma, ana ba? But there was a time nga, ning hinahinay o apartar ang church sa politics, tungkol kay ingon nila nga daotana, iyan ni sayawa. Muna ang hitabo, tinuod yun, kaya nang hawa naman sila, puros mga yawanon ang nabutang dito sa ilang kongreso, sa ilang senado. And what happened? America being a Christian nation, founded by Christian faith, gihimuag mga balaod sa mga taong dili Diyos noon nga bawal na ang magsimba or magampo diha sa eskwelahan or public places. Daghan ang gipang bawal igsuon. And pastors realize that. Nga naman, nganong ato mang tugutan, nguingon nga, nganong mudagan man na siya, nga pastor man na, Kristohanon man na. Nganong di man lagi mo magreklamo kung ang mga palahubog sugador, mo imudagan diha, wa man lagi reklamo ang mga Kristohanon. Amot nganong ingana, unyag pastor mudagan, mo reklamo mo, magpasalamat ang mga tarong nga mga tao, amen? Dili lang pastor, I would like to challenge you. Pwede ka makadagan og barangay captain, hallelujah. Bisag unsay mong daghanan basta naa kay posisyon igsuon. And of course, kung naa ka na dito, dili mausab ang atong prinsipyo. Magpabilin ka nga lig-on sa pagpangalagad sa Ginoo. Magpabilin ka nga you are the light and salt of the world in that arena. Amen ba? So, wherever we are, kung asa man tagibutang ni Lord, mapolitika man o tindahan or tricycle driver ka baka o bisag unsa, we are all involved in winning souls and making disciples. And ibutang sa atong unahuna nga dili lang ni para sa atong simbahan. Dili lang kay para makumpleto ang akong dosi. I am part, nahimo kong parte, no, sa kauswagan o kalambuan sa atong nasod. Amen? Bisag ginagmay lang mga butang. Maybe you think nga ginagmay raman eh. But if you see that vision, nag-ingon ang balaang kasulatan sa atong gibasa dire, nga sa diha nga nakit-a na ang gamay nga panganod igsuon, wala madugay, nahimo na tong dako kay nga panganod, and mingbundak ang kusog kay nga ulan. I believe, brothers and sisters, we are beginning to see, nagkita ta, nagsugod ta, pagkakita o pagtanaw sa gamay nga panganod sama sa kamot. But we praise God, dili madugay, there is going to be a national revival. Nga dili lang kamot ang atong makita. Nahibaw mo unsay nagaingon ng balaang kasulatan? The next verse, nagaingon siya, verse 43, go and look toward the sea. And he told his servant, and he went up and looked, and nothing is there. Nya, go back the seventh time, verse 44. Ingon siya, the seventh time the servant reported, a cloud as small as man's head is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, everybody say, meanwhile. Huh? Meanwhile, the sky grew black and with clouds, and the wind rose. The heavy rain started to fall, and Ahab rode off to Jezreel.
Now, kini nga verse din sa verse 45 kanang meanwhile. Everybody say meanwhile. Mga igsuon, kung nakasinati naman ka og small hand, akong ibalik, tingalihing tubo ka na, no? Akong natanaw igsuon kining growth sa among simbahan, small hand pa lang ni. There is a meanwhile. Ayaw pag-stop sa small hand. There is a meanwhile. Samtang sa ba ng meanwhile sa Binisaya, no? Samantala, no? Samtang, no? Samtang, dunay samtang. Praise God. Makita nimo nga mubaga na kayo ang panganod, muitom ang panganod, ug moabot ang panahon nga mubundak ragyud ang ulan. Amen? Maybe some of you are still on the meanwhile, and maybe some of you naapa mo sa stage sa gitawag og nothing. But don't be discouraged, brothers and sisters. Mo ni ako nakita, ako daghang kog mga network nga mga pastors nga nangundang na pag G12. Nangundang na sila kay ano man. Ang ilang nakitaan puros man nothing. Wa gi tubo ba? Unsa man pod nga di pod mo tubo kay di man pod mo tutok og maayo. Kung mag G12 ta igsuon, dapat mo focus ta. Everybody say focus. Kung nakakita man kag rabbit, di gukuran ang rabbit. Ang problema, matod pa sa Chinese proverb, if you run after 2 rabbits, you catch nothing. Kung mag G12 naman lang ta, making disciples, tutukin na lang ginang usa. Ang problema nato, matod pa ni Pastor Rapi, busy kayo ta, pero wa tayo gikabisihan. No? Si kitag lakaw, pero wa kayo naabtan. Usa man na? Nya mo yung kang di man mo click ning G12. Kay daghan ta kay gihimon ako under nako nga network. Grabe dugay na kay nga pastor igsuon. Pero ingon sa pastor nga no magyud nga wa nimo click ning G12, di man tini epektibo. Kay nganong dili mo click nga wa man daghan man kay gihimo, no? Instead nga winning souls sabi ng disciples, daghan kay giapilan. Mamaligyag kape, mamaligyag mga bra sa babae, mga panty, mga napkin, aparting daghan na igsuon. Kinsa may makakatabog? Kinsa may muabot ang reyna na sa imong sa imong simbahan? No? So kinahanglan tag focus. Everybody say focus. Kung naghuwat kag ulan, no? For the meantime, kung ato nakita din ang leader, he spent time. Wa siya madiskurahe, he continued to pray, di ba? Gi-share man ni ganiha ni Pastor Sike. Ning luhod siya, nagampo siya. Kung wa pa man kay makita, ayaw ka diskurahe, padayon og pagluhod igsuon, padayon og pagampo. Amen? So we thank God nga nagsugod na ang mga prayer movement, no? Grabe kayo, kami dito sa Davao nagsugod na pud mi, no? Nga makita dito sa siyudad sa Davao, nagsugod mi karon ikapito pa lang kaadlaw. Pero salamat sa Ginoo, di na mo baba og mga 200 nga to sa 300 ka mga tao ang manabumbong kada adlaw, no? Ug nagkadaghan mga kaigsunan mga pastor, nagkadaghan. Mao na nga dagkadaghan ng apil dito sa Davao igsuon ang mga pastors nga G12 dito nagkahiusa gyud mi kay kaming tanan nakakita man sa big picture, no? So dali ra kayo sa Facebook pa lang daan, di na gani na mo sugon sila na mga to kay ngano man igsoon nakitaan ang big picture. Muna nga kita mga pastor kung doon na gani activities may tungod sa buluhaton sa Ginoo, ayaw pagkanya-kanya, ay paglain-lain. Ay mo katupad ba ayaw paglain-lain. Kay malain man punta ana. Kinahanglan mag-usa ta. Mayon ta nga alahi man na siya nga network pastor, di man na panikpuka, dili na panik network kay. Kung asa man ta nabilong nga network, either kang Pastor Nonon, kang Pastor Rafi, praise God, when it comes to the vision of G12, let's rally about it. Or else, you don't really see the big picture. Wa ka makakita sa tibuok nga hulagway. Kinahanglan atong tan-awon ang big picture. Because the big picture is the subject of the picture and it is national transformation. One more time, national transformation. Moabot ang panahon na igsuon nga mabag-o ang nasod. Nganong excited ko niini, nganong nabatian ako ang sound of abundance of rain, ingani. Niadtong kuan, katubito si Pope Benedict pa to kanang gipulihan ni Pope Francis, itong Pope nga hing resign.
Sa diha nga na nakadaog to igsuon, gitawagan ko sa RMN, kay usa sa mga reporter diha, announcer, membro man po namo. Nya gitawagan ko atong host gyud katong ilang anchor. Siya, pastor, na ay gusto ka interviewon? Ha? Unsa may issue din he? Unsa may sala nako sa radyo? Na ba nagreklamo dili? Mangutana lang siya sa imong opinion. Kung unsa man day issue bidabi, paminahon sa nakong issue. Ingani man good, pastor. Ang una nga project, ang una nga buhaton sa Pope karon sa Amerika is to recover Latin America, South America ba, to Catholicism. Inko, di ba mauna ilang barwalte? Di ba kanang Latin America, kuan man na siya, sirado, kandado, katoliko? Diha man gyud, grabe kayo, mga Espanyos. Isa dili, pastor. Because lately, nakita na alarm ang Roman Catholic Church because sa Latin America di ay 60% na ang born again, spirit-filled Pentecostal nga mga churches. Inko tinuod kaw ako kay bawan eh. That is why in Latin America ang mga churches itutuad do linibo igsuon. And nakita nako sa akong research tinuod gyud. And it's because of the G12 movement and the cell church movement. So mayon ko, Lord God, kung nahitabo ni sa Latin America nga daghang mga nasod nga grabe kasirado nga Katoliko. Praise God, it is going to happen to the Philippines. Ug wa magdugay ming rise up ang G12 movement din sa Pilipinas, mga kaigsuonan. And don't you know that Philippines today is now the G12 capital in the world? Wa ba mo mahibaw ang naigsuon? The world is looking at us. Mga Pilipino pastor, sila si Pastor Nunon, kami mga to dito sa Amerika, pagkahibaw nga Pilipino G12 pastor na, kuninitan dayon, ibitaron dayon, kaya nga naman, they saw something is happening in the Philippines. And I hear the sound, brothers and sisters, that revival is going to happen in the Philippines. Amen? And you are part of it. Parte ka niini. Mauna nga, gusto lang nako nga makita ninyo nga dili lang unta ta mag-concentrate sa small hand. Tungod kay ang Dios dunay plano nga heavy rain yun. Ayaw ka kontento sa small hand. Ayaw pag-stop, pag-ampo sa small hand. Continue, brothers and sisters, because the vision is a heavy sound of a heavy rain. Nagdaguok igsuon nga ulan. Hallelujah. And I can hear it. And I pray that every pastor will hear the sound of the abundance of rain. That is why tama ra gyud kaayo nga mao ni ang theme karon nga year nga gihatag sa atong pastor nga Pastor Cesar Castellanos, send the rain. And this is our prayer nga, Lord God, kung dunay huwaw, kung dunay El Nino sa sa physical, naapoy El Nino sa physical o sa spiritual. And we are praying, Lord, send the rain. Ug salamat sa Ginoo nga ang tanang mga G12 churches, tanang G12 leaders nakabati na sa sound of the abundance of rain. Bisag wa pay ulan, naglagiting pa ang kainit igsuon, nakabati na tadaan sa dinaguok sa kusog nga ulan nga moabot diri sa Butuan, diri sa Mindanao, diri sa Pilipinas, mga kaigsuonan, ug mabasa ang tibuok nasod sa Pilipinas. Bahaan sa revival, bahaan sa presensya sa Ginoo. Magbahaon niya ang mga tao nga mosulod sa inyong mga kasimbahanan, mga kaigsuonan. Amen. Praise God. Manindog tang tanan. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. I don't know about you, but maybe today gusto na ako nga i-challenge sa inyo na ay mga pastor din, mga cell leaders nga tinuod yun. Il Nino po ang inyong ministry. No? Il Nino, naghuwaw, bagtik na igsuon, wala na ang ulan, wala na ang freshness, wala na ang dihog. Today, let's ask God, no, niining atong last day, niining a conference, nga ayaw pag-uli sa inyong simbahan kung di ka mabubuan sa ulan sa panalangin sa Ginoo. Praise God. Can you raise your hands? Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, let's just worship the Lord.
Oh, we worship you, Lord. Oh, let your rain fall. Let your rain fall, Lord. Hallelujah. Lord God, help us to hear the sound of the rushing mighty wind, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Spirit of God, I want you to just pray in the Spirit. Right now, can you just pray in the Spirit? Everybody, all over this place, let's just pray in the Spirit. Come on, pray boldly. Pray loudly. Nga murag mabatian na nato ang rushing mighty wind. Come on, pray boldly. Pray in the Spirit until the rain will fall. Lord God, puna, Ginoo. Ang giuhaw namo nga mga kasing-kasing, Ginoo. Tagbawa, Ginoo, sa imong presensya. Tagbawa sa ulan nga gikan sa kahitasan. Oh, Rabaya Shadarararabolorabahade. Lord God, send the rain, that the flood of the Spirit of God shall flow over this place. Oh, Rabaya Sheredereya Shakarala She. Oh, la ramana la she. Oh, hallelujah, Lord. Let it flow, Lord. Let it flow, God. Let the rain fall from heaven. Open heaven, Lord. Open heaven, oh Father God. The rushing mighty wind. Abundant sound of a heavy rain. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. We humble ourselves. We need your help. We need your presence, Lord. Lord God, gaunta kami makakita sa big picture. Nga as we do the vision of the G12, dili lang unta ang among makitaan the four corners of our churches. But we will see the nation of the Philippines transformed, Lord. And we are part of it, Lord. Thank you, Lord Jesus. We want to bless you, Lord, and thank you. Thank you for the rain, O Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato si Lord. Hallelujah.